Yun, welcome back guys sa Nerbeats Gaming. So ngayong araw guys, tuturo ko po sa inyo kung paano tayo makapag-setup ng ating brand new na Steam Deck. Tapos kung paano po tayo makapag-expand ng SD card and then kung paano po tayo makapag-install ng non-Steam games sa ating Steam Deck. So tara, gawin na natin. So unahin muna natin guys sa ating SD card upgrade. Ayan, meron tayong rito, 1TB na SanDisk Extreme. So ito po yung advisable guys pag maglalagay po kayo ng SD card sa ating Steam Deck, yung original tapos yung Extreme. So since 512 po yung ating Steam Deck, no. So syempre kakapusin tayo ng kung gusto natin maglagay ng mas maraming games. So ito po SD card. So lagay muna natin guys yung ating 1TB na SD card. So ayan guys, binasa na po siya. Ayan, 1TB. Tapos guys, gagawin po natin, kailangan nyo po itong i-format dito sa ating Steam Deck. Kasi for example, naglagay na po kayo non-Steam games tapos hindi siya naka-format. Nagloloko po yung files or minsan di binabasa. So kailangan nyo po siyang i-format. Ayan, nakalagay guys. So, to use this drive with Steam Deck, it first needs to be formatted. So format natin guys, press Y. Ayan, continue, confirm lang. Ayan, di bali pag okay na siya guys, pag napunta po kayo sa SD card, wala nang lalabas dyan. So okay na po yan. So next natin gagawin guys is mag-install po tayo ng non-Steam games. So gawin natin Steam button, tapos power, and then switch to desktop. Ayan guys, so ito po yung itsura ng ating desktop mode. Dito po tayo mag-install ng mga non-Steam games. Next ating kailangan guys, syempre yung ating hard drive. So nandito po yung mga ko guys, mga PC games ko, no. So ang ginagawa ko guys, nag-i-install po ako ng PC games sa PC ko muna. Pag na-install na po siya, yung pinaka-file yun, ikakopy ko na lang po dito. Tapos copy-paste ko na lang sa ating Steam Deck kasi medyo matrabaho pag sa Steam Deck pa mag-i-install and matagal po yun. So okay na bahala guys kung saan kayo makakuha or makakopya ng ating mga PC games para sa ating Steam Deck. So ayan natin kailangan hard drive. Tapos kailangan din natin guys ng dock. So para saan pa itong dock, no? So ano kasi guys, mas mabilis po mag-copy pag naka-dock po kayo. Kasi for example, itong hard drive natin, dinirect nyo sa ating Steam Deck yan sa pinaka-charging port natin. Babasahin siya kaso sobrang tagal mag-copy guys. So much better bili kayo nito. Mura lang to, nasa 1,000 lang sa may Shopee. Tsaka kasi guys, for example yun nga, 'di ba? Nag-copy ka sa Steam Deck, sobrang tagal. Aabutin ka ng hanggang malobat ka na. So pag nalobat ka guys, maka-cancel yung copying mo. With with dock, kahit nagka-copy ka ng file sa hard drive, pwede ka naka-charge. So yun po yung niya, kagandaan sa kanya. Yan, ito na po yung ating mga PC games. So dito sa Steam Deck guys, meron kasing mga games na madaling i-install, meron ding mahirap i-install. Ibig sabihin meron kasing games na for example God of War, Elden Ring, Call of Duty Modern Warfare Remastered, Biomutant. Yan yung mga games na napakadali lang install. Pero merong games na kagaya ng The Last of Us tsaka yung Red Dead Redemption 2, meron pang ibang kailangan gawin at i-install para gumana siya. So unahin muna natin guys yung madadaling i-install. For example, ito guys, yung Devil May Cry. Basic lang din yan i-install. So gagawin na natin itong ating Devil May Cry na folder. L2, copy. Tapos sa ating SD card, paste nyo lang po dyan. So habang nagka-copy guys, huwag nyong i-sleep. Gawin nyo, click nyo yung battery icon. Tapos check nyo to, yung manually block. Para hindi namamatay yung screen. Okay, next guys, pag nakapit nyo na po yung pinaka-folder, ayan po yung ating pinaka-folder, Devil May Cry. X nyo lang po. Tapos click nyo po itong Steam. Ayan, nalabas po yan. Tapos sa ilalim, click nyo po Add a Game. Ayan. Tapos Add a non-Steam game. Tapos click Browse. Tapos hanapin nyo lang po yung folder nung Devil May Cry 5. So ito po, SD card.
Devil May Cry 5, ayan. Open natin. Next, hanapin nyo lang po yung exe file niya, .exe. Ayan po, Devil May Cry 5.exe. So, click natin okay. Tapos, add selected program. Okay na yon. Tapos, X natin to. Tapos po nun, punta po tayo sa dito, return to gaming mode. Okay, tapos click Steam Library. Sa dulo po ay non-Steam. Ayan na po yung yung Devil May Cry. Ayan, kung kapansin niyo parang blanco siya, no. So mamaya po, tuturo ko rin sa inyo paano siya palitan ng artwork. So ngayon muna, paganahin muna natin siya. Click niyo po ito sa options. Tapos properties. Ayan, tapos pwede nyo palitan guys yung file name. Gawin nyo ngayon, alisin nyo yung .exe. Ayan, tapos click nyo po sa compatibility. Check nyo po yan, yung force the use. Tapos piliin nyo po yan, yung Proton Experimental. Back nyo lang, tapos play nyo na po. Ayan, may lalabas po dyan, downloading content. Dina-download nyo po yung yung Proton Experimental. Ayun po yung para gumana po yung game. So ano lang po ito, once lang gagawin. So pag na-download na po yung Proton Experimental na file na yon, so next na install nyo ng game, hindi nyo na da-download kasi nga na-download na. So ano lang po one time lang po yung downloading content na yan. So after ma-download guys, automatic siya mag-open. Ayan, so working na po yung ating game. So next naman guys, turo ko sa inyo kung paano magpagana ng ibang way ng non-Steam games. So next gawin natin guys, balik tayo sa desktop mode. For example guys, nag-install po kayo ng Jump Force, Last of Us, or yung Red Dead. So yun, medyo tricky po yun paganahin. So ganito po siya. Punta po tayo sa Discover. Then search po natin dyan Lutris. Lutris. Ayan po. Ayan, install natin yan guys, Lutris. So pag na-install na po guys yung ating Lutris, open lang po natin. Tapos guys, sa gilid po mapapansin nyo may downloading pa siya yan. Hintayin nyo na po matapos yan. So ito ginagawa ko guys sa mga games na hindi gumagana kapag ginagawa ko yung yung first method, yung add to Steam. So kapag hindi siya gumagana ron, ito yung next kong ginagawa. Dito ko siya ini-install and then dito ko siya nirarun sa Lutris. Kasi guys, yung ibang games gaya ng Last of Us, Red Dead, hindi po yung gumagana pag ginawa niyo po yung first method, yung add to non-Steam game. Dito po siya gumagana sa Lutris. So ayan guys, 'di ba? Lutris. So gawin natin guys, click po natin itong plus button, ayan. Upper left. Tapos ito po, add locally installed game. Name, lagay lang po tayong name. Kunyari yung pinaka game natin, ayan, Batman. Next, click po natin itong select a runner from list. Click po natin ito, yung wine. Ayan, wine. Tapos, game options. Itong executable, ito yung exe na pipiliin po natin. So, click 3 dots. Tapos, yan po, Batman, open natin. Hanapin nyo guys yung exe. So, dito sa akin, Batman na game, nakalagay po siya sa binaries. Ayan, Win64. Tapos, hanapin natin guys yung Batman na exe. Ayun siya. Ayan, Batman exe. Okay. So, ito guys, yung sa wine prefix, gagawa po tayo ng folder. Punta lang po tayo sa ating documents. Tapos, dyan po is gawa tayo ng folder dyan. Ayan po, create new folder. Tapos,
Yung folder name natin guys is prefix. Prefix. Ayan, prefix. So inside the documents guys na folder, meron po tayong folder sa loob. Yun yung ginawa natin yung prefix. Ayan po. So balik po tayo sa Lutris. And then dyan sa wine prefix, click po natin 3 dots. Tapos inside po sa documents folder, iba na doon po yung prefix na folder yung ginawa natin. Click po natin yon, prefix. Okay. Tapos po nun, save lang natin. So, ganun lang po kasimple. Ayan, lalabas po yan. Ayan, Batman. So, L2, tapos play. Lalabas pong ganyan. Nag-loading po yan. Tapos po niyan, mag-open na yan. Ayan po yung ating second method, yung Lutris na software. Nag-loading pa po yan. Ayan. Di bale, pag itong Batman, ginawa niyo po yung first method, yung add to non-Steam, hindi po yung gagana. So, para gumana yung Batman, ito po ang gagamitin nyo, Lutris na software. And then, pag nandito po tayo sa Lutris, usually hindi gumagana yung controls. Tsaka pangit din naman, di ba, kung maglalaro tayo ng Batman, pupunta po tayo sa desktop mode. So, ganito po gagawin natin. So, quit po muna natin to. Ayan, quit muna natin. So, di ba, dito lang po tayo mag-install ng game, pero hindi po tayo dito maglalaro. So, gawin natin guys is L2, tapos create desktop shortcut. Ayan. X. Ayan po yung Batman, di ba? Yung ginawa natin ng ng desktop shortcut, di ba? So, gagawin natin guys, click niyo po yung L2, tapos add to Steam. So, ang mangyayari guys, yung game na Batman, mapupunta po siya sa ating SteamOS para doon pa rin natin siya lalaruin, di ba? So, di ba yung Lutris, ang purpose po para lang gumana yung game, pero maglalaro po tayo doon pa rin sa ating SteamOS, hindi po rito sa sa desktop mode. Gagana siya rito sa desktop mode using Lutris. Yun nga lang, pag dito ako naglaro sa desktop mode, hindi gumagana yung mga controls. So, iba to po natin siya sa SteamOS. Ganun po siya. Di ba, pag napunta kayo guys sa SteamOS, nandun na po yun. Mamaya papakita ko sa inyo. Next naman yung The Last of Us. Kasi ito medyo rin to, tricky paganahin. So, Lutris po ulit. Para guys, para hindi nyo laging hinahanap yung Lutris, gawa tayo ng shortcut. Turo ko kung paano. Ayan, Lutris. L2, add to desktop. Ayan, parang dyan siya. Ayan, yung Last of Us naman. Ayan, click lang ulit yung add button, upper left. Ayan. Add locally, installed game. Lagay po natin yung name. So, The Last of Us, shortcut na lang, TLOU. And then, runner is wine. And then, game options, executable is, hanapin natin yung Last of Us. Ayan, The Last of Us. And then, hanapin natin yung kanyang exe. So, ayun guys, talagang minsan kayo maghahanap ng hanapin nyo talaga yung pinaka-exe. Minsan kasi nakatago sa mga folder. So, manually mo siyang hahanapin. So, eto guys, ayan. TLOU.i.exe. So, press OK. And then, wine prefix, yun pa din po. Yung ginawa nating folder kanina. Inside documents. Tapos, ayan po, prefix, choose, and then OK. And then save. Papakita ko sa inyo guys kung paano ito paganahin. Save. So, di ba okay na yon. So, pag click nyo po yung play, hindi siyang gagana. Hindi po yung gagana ng Last of Us. Ayan, mag-loading lang siya. Tapos, hindi yan gagana. May lalabas dyan eh. Parang, ayan, magaganon siya. Mag-error siya. So, gagawin natin guys. Close lang natin yan. Punta tayo sa ating browser.
Tapos, search natin dyan guys. vCredist. Ayan, vCredist. Ayan, lalabas po yan. Ito guys, so yung latest supported na sa unahan yan. Tapos, scroll down. Download natin ito guys, yung x86 tsaka itong x64. So, ano lang po yan, baba lang yung size niyan. Okay guys, pag na-download na, X na po natin yung browser. Balik po tayo sa Lutris. Ayan, Lutris. So, ito guys ba yung The Last of Us? Ayan, tapos, click nyo po ito guys, yung platform windows. Ayan, sa ilalim. Tapos, wine control panel. Di bali, install po natin yung dalawang file na yon. Yung download po natin. Wine control panel. Ito po, add remove programs. Tapos, install. Ayan po, install. Tapos, hanapin natin guys yung download natin na file na yun, yung x86 tsaka x64. Click natin, my computer. Tapos, letter C. Users. And then, deck. And then, downloads. Open. Tapos, dito guys, sa files of type, click nyo po yan. Gawin nyo siyang all files. Para lumabas po yung file natin. So, ayan guys, x86 tsaka x64. Install po natin yung parehas. So, unahin muna natin yung x64. Click, open. Check, I agree. Install. Close. Yung isa naman. Install ulit. Click install. Tapos, all files. Para lumabas siya. Ito naman guys, yung x86. Open. I agree. Install. Yan. Close. X na natin yan. Tapos, X na rin natin to. Play na po natin yung Last of Us. So, sa iba guys, sa ibang game yan, lalabas po yun tapos yes lang natin. Sa ibang games guys ng Tekken 8, ganun din yung setup. Okay ulit. Ayan, check natin kung gagana na siya. Ayan, so gumana na siya guys. Continue lang natin. Medyo matagal lang po talaga mag-loading itong Last of Us kasi medyo mabigat yung game. Pero working naman siya sa Steam Deck. So ayan guys, di balik. Ganun din po gagawin natin guys sa Batman. Click L2. Tapos create desktop shortcut. Close. Tapos ito po, Last of Us L2 add to Steam. Lalabas na po yun sa ating Steam OS. So last guys, ito yung medyo tricky talaga, yung Red Dead Redemption 2. Medyo mahirap itong pagganahin. Pero tuturo ko sa inyo syempre kung paano yung tricks or ano yung kailangang install para gumana siya. So dun din guys, balik po tayo sa Lutris. And guys, Lutris, tapos ganun pa rin. Click po natin yung add button, upper left, ayan. Tapos add locally. Lagay mo natin guys yung title. Kahit shortcut pwede, RDR2. Tapos ganun pa rin sa select a runner is wine. And then game options, executable yung ating exe. Punta po tayo sa ating RDR2. And then hanapin natin yung exe file. Ito guys, rdr2.exe. Okay. So wine prefix, ganun pa rin. Open documents, tapos prefix folder, ayan. Click OK. Save. So try natin guys kung gagana. Play natin. So open natin yung RDR2, lalabas po yan. Click yes natin. Tapos X lang po natin pag may lumabas na ganyan. Ayan, hindi siya gumana guys. Nag-force close lang siya.
So gagawin po natin, kailangan nyo po ng file na ito. So automatic kasi guys, kapag meron po kayong copy ng Red Dead Redemption 2, pag inopen nyo po yan, may makikita po kayo yung folder na ayun, Redistributables. Pag inopen nyo po yan, may file po yan sa loob. So ito po yung install natin guys. So ayan yung Vulkan installer.exe. So okay, gawin natin guys. Ganun pa rin, RDR2, diba? Tapos ito po, platform windows, click natin. Tapos Wine control panel. Click natin tong add remove programs. Install. Tapos locate po natin kung nasan po yung redistributables na folder. So sa akin, nandun nga siya, diba, sa may RDR2 na folder natin. So, balik tayo sa hanapin natin yung SD card. So, nasa letter D siya. And then, ito guys, yung ating RDR2 na folder. Ito po, Redistributables. So, open natin yung folder na yan. Tapos, installation programs, all files natin. Ayan. So, ito siya guys. So, yung Vulkan. Open natin. Tapos, I agree. Ayan, completed. Close lang natin. Install po ulit. Open natin tong DirectX. Ayan po, yung dxsetup.exe. Open. I accept. Tapos, next. Next. Ayan, mag-install yan guys. Click finish. Install ulit. Tapos back lang natin sa VC. Okay na yun. Na-install na po natin kanina, 'di ba, yung x86. So diba dito sa RDR2 guys, dalawa yung kailangan nating install, itong Vulkan.exe tsaka yung sa DirectX na installer. So yung dalawa. So lagay ko na lang po yung link diyan kung saan siya pwedeng ma-download. So okay na po 'yan. Try natin guys kung gagana na yung RDR2. RDR2 play. Click OK. So kapag nagko-close siya guys, ayaw pa rin mag-work. Dito po sa left side natin, makikita nyo po dyan wine and wine. Tapos meron po yung icon na ito, yung kulay black. Click nyo po yan. Tapos download nyo po itong, ayan, nasa unahan, x86-64 Wine GE. Install natin. Okay, after ma-download guys, click OK. Tapos itong RDR2, click natin L2, configure. Tapos click runner options. Wine version, palitan po natin itong Wine GE 826. Tapos save. And then play. May lalabas pong ganyan. Wait lang po natin. Okay guys, yan, gumana na po yung ating RDR2. So ganun pa rin guys, hindi po tayo dito maglalaro sa desktop mode. Ibabato pa rin po natin siya sa SteamOS. Okay. Tapos click RDR2 L2, tapos create desktop shortcut X, and then click RDR2 L2 pa din, add to Steam. So okay na guys, yung mga games po natin doon na po yan sa ating SteamOS, no. So 'di ba kanina yung ating artwork wala, no. Kumbaga blanco siya. So para magkaroon siya ng artwork or ma-customize, ito po yung ating next na i-download, yung last. Go to browser. And then search po natin Deki Loader. Ayan.
enter, Decky Loader. Ayan po, nasa unahan yung GitHub. Click. And then, scroll down. Ayan po, download. Ayan. After ma-download guys, install po natin. Punta po tayo sa downloads. Ayan, downloads. Ayan po, Decky installer. Click lang natin. Execute. Continue. Click yes. Okay. Click okay. Next, tapos return to gaming mode. So papakita ko rin sa inyo guys, bukod sa artwork na pwedeng gawin ng Decky Loader natin, marami pa siyang ibang features. Okay guys, ito na po tayo sa ating SteamOS. So punta po tayo sa library, non-Steam. So ito na po yung mga games na nilipat natin from desktop mode. So di ba yan, blanco siya. So gawin natin is click natin ito yung 3 dots. And then sa ilalim yan, may lalabas po yan na yan, parang plug-in, Decky. Click natin yung parang store. Open natin. Tapos sa ilalim, hanapin po natin Steam Grid. Ayan po, Scream. Ayan po, Steam Grid DB. Install natin. Okay na yan. So, balik tayo sa ating non-Steam. So, pag nag-click po kayo ng options, meron na po siyang lalabas dyan. Change artwork. Diba kanya nawala? So, dahil po yan sa Decky Loader. Gawin natin properties. Palitan natin para madaling hanapin yung kanyang artwork. But dapat kasi guys, eksakto na niya, game name, Batman Arkham Knight. Ayan, back, change artwork. Ayan, pili po kayo. Next naman, wide capsule R1. Kailangan po yan hanggang dito sa kahit hanggang dito sa logo. Ayan, pili na kayo mga gandang mga artwork. Ito kasi yung ko guys. Ito kasi yung setup ko guys para makita nyo. Gagawin natin siyang ganito. Ayan, ganyan siya. Sa pinaka-home niya. Ayan nasa ilalim yung mga icons. Tapos dito yung pinaka niya. Malaking artwork niya. Tapos sa akin, naka-hide din yung ibang Ayan, pag nagpunta kayo sa non-Steam sa akin, sa dulo, wala yung iba dyan. Kasi marami nakalagay dyan, diba? Ito, pakita ko sa inyo. Library. Ayan, ang dahil nakalagay. Great on Deck, all games. So, akin, ito lang, non-Steam. So, ayan guys, diba? Na-setup na po natin yung mga artwork nila, no? So, next feature naman tayo, guys. Click 3 dots ulit. Tapos, tumpalin sa market. Tapos, next natin na download guys is CSS Loader. Yan, install natin. Next po, yung Tab Master. Ito yung pang-hide. Pero kung ito, di kayo mag-install, pwede rin naman. Ako kasi gusto ko lang nakatago yung ibang mga di ko kailangan. And then last, yung Decky Recorder. Ito lang yun ako guys di ba? Sa ko lang to, personal ko lang po itong features na gustong naka-install sa akin. So, ito kasi yung mga lagi kong ginagamit. Okay, so next, click 3 dots, tapos, ito naman tayo guys, CSS Loader. And then, click download. Wait natin. Ito yung piliin nyo guys, yung Art Hero. Install. Then back natin. Click 3 dots ulit. Tapos, diba yan, CSS Loader. Click nyo po yung Art Hero. I-on nyo po. Okay. Next naman guys, itong Tab Master. So, ito yung mga pwede nyong i-hide. Ayan, Great on Deck, All Games, Installed, Collections. So, sa akin kasi, ito lang yung iniwan ko, yung non-Steam lang. And then last guys, ito po. Click 3 dots ulit. Decky Recorder, kung gusto nyo mag-record ng inyong gameplay.
Gawin nyo lang po itong MP4. Tapos, pili kayo ng ano guys, kung gusto nyo saan ma-save yung mga game. So, di ba, matic naman siya. Pag nag-record kayo, mapupunta po siya sa desktop mode, tapos videos. So, pag mag-record kayo guys, click start recording. Ayan, nag-record na po yan. For example yan, Batman, launch natin. So, pag tapos na kayo mag-record guys, click nyo lang po dyan. Tapos, Deki, stop recording. Yun, nasa ano na po yun, nasa desktop mode na po yun, tapos videos. Ayan, so ito naman guys yung yung CSS loader. Ito yung purpose niya, ayan. Ayan. Di bali habang naglalaro kayo guys, lumalabas po yung mga games niyan, kagaya nung sa akin. Ito kasi, dalawa pa lang po yung na-try natin, so dalawa pa lang yung lumalabas. So ganyan siya. Ayan, nag-zoom yung image niya yun, gumagalaw. Nag-zoom siyang ganun. So pag nag-click kayo sa view more, naka-hide na yung iba. Wala na yung mga great on deck, di ba? So, yan na agad lalabas. Kagaya nyo sa akin. Yun, so dyan natatapos guys ang ating medyo mahabang tutorial ngayong araw, no? Sana natulungan ko kayo guys kung paano pagandahin at paano paganahin ng mga non-Steam game para sa ating Steam Deck. At syempre, maraming salamat sa panonood mga sir at happy gaming!